Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa bawat saglit, may pinasisilay siya. May pinadadamang tuwirang mahalaga kang anak niya. Lamang di lahat ng anak niya'y ganap na nakakapagtiwala na sa kanya. Ganap na nadarama siya, lalo't higit kung maraming alalahanin siya. Kaya nga't ang may pandinig ay nakarinig. Bilang isang apo kunching, kahit saan magtungo, hindi ko po hawak ang oras ko kumisan ipagpaumanhin nyo. Sapagkat kumisan, nagtatakda ako sa sarili ko na ganong oras ako aalis, ganong oras ako gagayak. Subalit kapag dumatal po ang espiritu ng pangungusap, nagmimensahe, hindi po ako agad-agad makagayak. Sabi nga po ng kabiyak ng puso, anong oras na eka? Ay paano gagawin natin kapag nagmimensahe, ano po? Napakabuti ng Panginoon sapagkat hinihiling ko sa Kanya kahit saan ako magtungo ay gamitin niya pa rin ako at huwag akong mawalay sa Kanya. Kung saan man ako dalhin ang aking mga paa, huwag masayang ang aking paglisan. Sapagkat kahit saan ka naman, kahit anong kasuotan mo, maaaring mapakita ng Panginoon sa mga may pandama at pagkilala sa Kanya kung ano siya at sino siya. Sapagkat yung pong anak namin bunso ay pag-orient sa isang hotel, hindi niya alam yung lugar. So sumama kami kagabi sa mga taga-Nabotas, kasabay na rin ang sapagkat nakapangako po ako doon sa hairdresser noon na sa kalooban ng Ama, muli magkikita tayo at magbabalik. Iba na eka ayan. Purihin ang Ama. Pagdating nga po ay iba na yung kanyang parlor. Yan eka ang tamang destinasyon ng iyong mga upuan, yung ganyan lamesa mo, kung papaano. Hanggang sa ako po kasi talagang hindi nagpapamasahe. Subalit, lalaki po yaon. Hindi siya pure. May pamilya siya. May dalawa po siyang tauhan na iba ang relihiyon, hindi Catholic. Sabi ko po sa Ama, kung ano kalooban niya ay maghari at manguna. Sa madaling salita po, kaya kami nagtagal. Mensahe. Hanggang sa tinuran po doon sa nanggupit na sabi, mapalad ka. Hindi eka nagpapahaplos si Apo Kunching kahit kanino. Sabi niya, sa'yo lang eka, lalaki ka pa. Sapagkat habang binabaybay po niya yung sabi niya sa akin, dito kanya hahaplusin, dito kanya. Panginoon, sabi ko, bakit po ayaw niyo po akong pahaplos sapagkat sabi niyo ay hindi na marapat. Anak, walang hahaplos sa yung lalaki na ganyan eka. Pinahintulutan ko ito upang ipadama ko sa kanya. Sabi niya po, hanggang sa nagtuturan siya na nagtuturan. Ang ginaya ko pong damit ay iba. Nung bago maggawain kagabi, pasubali po kasi ng Espiritu, ikwento ko, ibahagi ko, para mapatutuhanan sa inyo kung paano kumilos ang Diyos. Ngayon po, binitin ko po yung damit doon sa likod ng pintuan at para pagkatapos ng gawain ay tupiin ko na lang.
Subalit, pasubali ko, eka anak, palitan mo, wag yan ang susuot mo. Ang pinakuha po sa aking blouse ay kulay dilaw. Sa madaling salita, lukutin yung damit na yun. Sabi ko, paano kaya? Nalimutan ko nga pong ihanger. May dala pa naman akong hanger. At nang umaga, pinalansya nung may-ari ng tahanan na taga-sunod po natin dito siya. At Caps yung asawa niya, mga taga-Nabotas. Hanggang sa, malis na nga po kami, nagtungo na kami doon. Nung nakapikit na po ako, at eto na, imulat mo ang mata mo anak at ituran mo sa kanya ito. Pagmasdan mo ang kulay ng suot mo at ang kasuotan ni Apo Kunching. Kasi sabi niya, ay Apo, buti na lang po at kayo ay nakarating muli sapagkat hindi po ako nagpakilala kundi si kapatid na Mayet. At yung pinang-ipit niya sa buhok, kulay dilaw din. Yan ang katotohanan, anak. At yung iniba niyang pintura doon sa kanyang parlor, kulay dilaw din. Yan ang katotohanan, anak. Kaya yan ang pinasuot ko sa iyo. Upang patotohanan ko sa kanya, batid ko kung ano isusuot niya. Hanggang sa nangusap po ng gayon. At nung matapos na po niyang akong ganyan, wala akong tip sa'yo. Sabi sa kanya, aka na yung mga kamay mo. Tandaan mo, eka, ang tip mo'y mas marami. Marami kang darating na customer ngayon, sabi niya. Hanggang sa tapos na po ako. Umupo na ako dun sa silya. Pumikit ako, sabi ko, Ama, batid ko pong hindi akong nagluwal sa kanya sapagkat ganang ako. Ayoko pong magluwal ng hindi magaganap sapagkat mawawalan siya ng tiwala. Subalit, patotohanan mo po sa kanya ang sinabi mo bilang pagtuturan mo sa aking katauhan ay walang pagkabula. Magpahatid ka na ng customer bago kami lumisan. Pasubali ko'y may padatal na anak. Kamumulat pa lang ng mata ko, sabi nung isa, umupo na, dumating ang dalawa. Oh, 3 kami ha, sabi niya. Pumasok po ako ng CR. Sabi ko, Ama, napakabuti mo, napakadakila mo. Tunay nga pong kahit nga saan dako ay buhay kang kumikilos. At maliwanag niyang tinuran, pag-aralan mo, eka anak, ang buhok ay humahaba at ito ay pinuputol. At mayroon isang sinabi niya, Apo Kunching, yan po eka ay kumpare ko. Ano din po eka siya? Kaya po kami nagtagal. Nagpupuyos ang damdamin ko. Pasubali ko'y kausapin mo siya, anak, kausapin mo siya. Sa madaling salita'y nilapitan at kinausap. Sinabi ganito. At hinaplos yung mata. Bakit eka 3 ang salamin mo? Sinabi sa kanya, di ba eka ang isa ay para sa silaw. Nasisilaw eka ang mata mo. Pag mainit ang araw, yun ang suot mo. Bakit eka yung isa? Para saan yan? Para sa reading mo, di ba ga? Pag nagbabasa ka, yan naman ang sinusuot mo. Bakit eka yung isa? Dahil eka pag nagbibiyahe ka naman. Sabi niya, at malabo. Medyo malabo. Opo eka. Batid ko, sabi sa kanya. Yan ang katotohanan. Ngunit ang nais ko eka sa'yo'y isa lang ang pananaw mo. Kahit 3 artificial na mata mo na ginagamit para sa mata mo. Hanggang sa nagmensahe. At may kinuha po siya sa leg niya. Lalaki po siya. May taglay ka.
bahagi lang ito sa iyo, no? At nangusap po ng nangusap, hindi na maaring bahagi sa inyo kung ano pa ang binahagi. Sa madaling salita, kung minsan ng tao, batid niya ang oras niya, alam niya kung paano ang paglisan niya ay dapat magbalik siya sa ganong oras. Kung minsan nagaganap, ay mahuhuli siya. Subalit sa sariling kanyang gusto at pagkalibang, pagkaaliw. Subalit kapag ang Ama, sa pamamagitan ng Espiritu niya, inantala ang anak niya, hindi sa kung para sa sarili lamang, kundi para sa gawa niya. At yaon ang nais ng Ama. Kung papaano, kung minsan ang tao'y paladahilan, maraming katwiran, pasensya na po, kaya nahuli ako. Pasensya na po, kaya hindi ako nakadalo. Pasensya na po, kaya hindi ako agad nakadating. Hindi naman totoo. Subalit ang gusto ng Ama, yung lahat ng tinuturan mo ay pawang totoong pinakinabangan at nakinabang ang kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Ano po ngayon ang mensahe? Kilala nyo ang sarili nyo. Nasusuri nyo ang sarili nyo. At kilala nyo ang gawa nyo. Kapag mayroon kayong ginagawang kakaiba sa dating pagkatao ninyo, nabatid nyong hindi ito mali at batid nyong katotohanan na nakabaybay sa banal na aklat at nakatunton sa kalooban ng Ama, ipagpatuloy nyo. Subalit kung mayroon kayong kakaibang ginagawa sa dating buhay nyo ay naiba, subalit walang pinagkaibang pagkakasala pa rin ang natutupad at nagaganap, huwag mo na ring ipagpatuloy sapagkat kasalanan pa rin. Mga minamahal, kung minsan ang tao, maraming dahilan sa buhay. Marami siyang lumbay sa buhay, hinagpis, hinanakit. Subalit kapag sinuri ng Ama, ang hinagpis, hinanakit ay hindi totoo sa kanya. Sapagkat pagkatao lamang ang pag-iral at di ang kanyang espiritu. Mga minamahal ko, bakit nga ba kung minsan lumalabis ang damdamin ng tao na nasasaktan, nahihirapan, hindi ganang kagustuhan ng tao? At habang nagbibiyahe, anak, bakit niloob ko na ang kabiyak ng puso mo ay ituro sa anak mo kung saan siya dako sasakay, kung saan siya bababa, at kung saan siya maghihintay. Sapagkat yan ako, anak, bilang isang magulang. Itinuturo ko kung saan kayo dapat bumaba. Ibababa niyo ang sarili niyo. Ituturo ko kung saan kayo dapat maghintay para makilala niyong lubos ako at kung papaano ako masusumpungan niyo. Ituturo ko ang paraan para hindi kayo mga ligaw at tuntunin niyo at matunton ang landas ko ng katotohanan. Ilang taon na pumasok ang anak mo sa Manila, subalit ngayon lang ang pagkakataon na tinuruan siya ng kanyang papa. Kanyang magulang na turingan na pinagmulan. Yan din ang ibig kong ituran, anak kong minamahal. Ilang taon man ang taong pinakawalan ko, pinahintulutan ko, galugarin ng mundo, hanapin niyang buhay niya, ang kagustuhan niya'y gawin niya. Subalit, marapat na huwag mahuli ang sandali sa buhay niya na ako na'y hanapin niya at maituro ko ang lahat para sa kanya. Ang mahal, yan ang di batid ng tao. Isang Apo Kunching, kung minsan alam ng tao, saan pumunta si Apo? Ay, nagpagupit. Saan nagpunta si Apo? Ay, may pinuntahan. Saan nagpunta si Apo? Ay, nagpaganda. Saan nagpunta si Apo? Ay, may binili. Saan nagpunta si Apo? Subalit ang mga walang kamalayang tao, saan man nagtutungo, may dahilan, may
kalooban ang Ama para tuparin at matupad, sapagkat hindi nabuhay ang Espiritu sa isang dako lamang at hindi gaganap ang Espiritu sa hangin na walang taong gagamitin. Kundi ang Espiritu'y galugad ang mundo at kung saan dako itahan at doon ay ilugar ng Ama, may gagamitin siya para mapabatid na buhay siya. Ang minamahal, nawa ang bawat araw ninyo ay huwag masayang. Huwag nawang sa bawat araw masiyahan kayo at makontento na lamang kung ano nga kayo at ano kinakamtan, kundi bagkos kung ano yung karampot na nasa inyong karunungan, mithiin pa ninyong ito'y mapalago, mapaunlad at mapalawak. At hindi maaring ang isang taong mahina pa ang pulso niya ay makipagbunong braso na siya. Kailangan siguraduhin mo bago ka makipagbunong braso, ang braso mo'y matikas at matibay na. Subalit, maraming tao nang dahil lamang sa kanyang bugso, pag-aalimpuyo ng damdamin, naghahanap siya ng suntukan, subalit lang pa naman ang katawan. Ang nais ng Ama, bago mo siya ipangalandakan at tuwiran mo siyang ipakilala sa kapwa mo, namnamin mong tuwiran kung gaano katibay ang kaloob niya sa buo mong pagkatao. Sapagkat dito nasusukat kung gaano ang kaloob niya sa iyo, na walang makatitimbang, walang makasusuri, maliban siyang sa iyo na nagkaloob tao. Kaya nga si Apo Kunching, sa unang taon, 2 taon, 3 taon niya, pinatahan lamang sa isang tahanan at doon lamang siya pinaghintay sa mga dapat niyang paglingkuran. At habang humahaba ang oras, ang buwan, araw, taon, doon lamang siya dinagdagan ng galamay upang makapangunyapit na mainam. O mga minamahal, ang bawat pundasyon ay hindi pare-parehas ang timpla. Mayroong pundasyon na bakal, mahina ang pagkakabakal niya. Mayroon namang pundasyon na makikita mo, maliit man ang haligi niya, puro ang nilagay sa kanya. At mayroong mababa, subalit matatag matibay, may mataas na kapag niyugyug mo, mababalit, mapapakli, na walang pinagkaiba sa kawayan. Kapag ang kawayan ay mataas, sigurado marupok. Subalit kapag ang kawayan ay maiksi, marami siyang tinatawag na buto, tinatawag na sa mga taong marunong, alam nila ang hangganan ng kawayan na matibay. Yaon ang tumatatag habang gumugulang, tumitibay. At ang hangin kapag nasa taas, doon dumaan, babagsak ang kawayang mataas at pahapay-hapay. Subalit, mababa't mataas man, kapag ang hangin ay dumatal, ang mababang kawayan nakatago sa mataas, hindi ito mayuyugyog, hindi ito mababali, at hindi ito gugupok. Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Kung may buko kayo, ng buko nyo'y matibay, Amang totoo ang maghahari sa inyo. Kaya't hindi makikita ng kapwa nyo kung ano at sino kayo, maliban masdan ka kung ano itsura mong tao. Subalit ang nasa pagkatao mo ay di susukatin, sapagkat walang makakasukat maliban ang Diyos mo, na pinagkatiwalaan ka at niloob na ikaw ay maging totoo para sa Kanya. O tao, mahal ko kayo. Pag nilayan ang tinuran ko at sambitin nyo sa isipan nyo, kung hindi pa totoo ko ay tama sa inyo, ano pa ang tama para sa pag-uulat ko? Kaya nga't ang lahat ng kaibang salita ay binabaybay ko at inuulat ko sa dakong ito upang patotohanan ko sa inyong diga ng katang-isip ng tao ang siyang niluluwal at ninunukal ko, bagkus may pinagmumulan na kung may pandinig
kayo'y makakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, hambing sa puno ng kawayan. Ang mga siit-siit ay aalisin, sapagkat ito'y sagaba lang. Hindi mo yan magagamit kundi panggatong lang. At kung medyo maganda-ganda, maari mong pambakod dyan. Subalit sandali lamang bakli na sa hangin. Ang mahal, anong ibig kong ituran? Kung minsan ng tao, sa kaliitan pa ng kanyang kakayahan, nais niya nang magpropaganda sa kanyang taglay. Subalit, nang dahil sa nakikita ng ama na di tumpak tama ang gawa niya, para siyang siit na nababali at nawawala ng kabuluhan, na pagdakay silaban mo, magniningas at magiging abo. O tao, kasaysayan ng talinghagang aking tinura na isuriin nyo, upang do'y mapagtanto nyo kung ganang tao pinagmulan nito. Alalaumbaga, nang dahil sa pagmamahal, sino man ang kasama ni Constancia, hindi lahat ng pagkilos at pananalita niya'y matutunton at mababatid laman ang aking tinuturan. Sapagkat yaon ang katotohanan, walang makasusuri sa kanya bilang pagkatao niya, maliban akong suma sa kanya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Hole karamahaleya, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama. Kung pumayag po akong kumain kami, wala pa rin ako ngayon. Kaya salamat po. At talagang sa kagustuhan ko pong makahabol at hindi na po kayo masyadong mainip, binusog ako agad ng Panginoon. Pero nung dumaraan po kami, parang gusto ko rin matukso, nakamain dahil mga nanghahapdi na itiyan ko Talagang, tukso, layuan mo ako. Kung ang pagkain kong magiging dahilan ng lalong pagkabagal ng pag-uwi ko, Ama, busugin mo tiyan ko. Buhay ba ang Ama? Kaya napakabuti ng Ama. Alam niyo po, yan po ang sinyalis na kapag ang Diyos ang nangungusap sa inyo, humingi ka ng patotoo, Panginoon. Kung tunay na ikaw ang nangusap sa akin at yung Espiritu mo ang nangusap, ganito po, patawad kong misan. Tinitingnan ko po dahil ayoko mapahiya sa sinabihan ko. At kung siya nga po, magbibigay siya ng patotoo. Pag hindi siya, walang katotohanan. Buhay ba ang Ama? Mamahal, pakatandaan po ninyo, di po bang hangarin nyo kaya kayo naririto'y magpagaling ng katawan nyo? Dapat hindi lang yun ang hangarin ninyo. Hindi lang yun ang hinahangad nyo, ang gumaling kayo ng pisikal lamang. Kaya nga ang tao, sa una, halimbawa, pinagaling siya. Pangalawa'y pinagaling siya sa katauhan ni Apo Kunching. Pangatlo, pinagaling pa rin siya. Subalit, sa isa, dalawa, tatlo, pang-apat, hanggang nakasampo na pinagbibigyan siya, hindi naman siya nagbabago. Ang nanggagamot sa kanya ay banal na espiritu at ginamit lang ang pagkatao. At pagkatapos nung magkasakit siya uli, ilang pong beses na ako napagaling, sumunod hindi na. Mahina na ang espiritu ni Apo Kunching. Kaya lilipat na ako sa malakasang espiritu. Hangal, sabi ng Ama, ikaw ang hindi nakaunawa sa aking espiritu. Wala ka ekang pinagkaiba sa mayamang nag-aalala, nag-iisip, nalilito kung saan pa niya ilalagay ang aanihin niya. Kaya pinatibag niya ang kanyang kamalig at nagpalaki pa ng kamali. Ganun ang tao. Puro kam-kam, makam-kam, pag nanasa lamang ng damdamit kaisipan, subalit di ako naramdaman. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad po kayo na nagtamasa, nakadama ng kagalingan, pagkatapos
naghari pa ay ang tinanggap nyo. Ginamot na ang katawan nyo, nagamot pa kaluluwa nyo, pinalakas pa espiritu nyo. Buhay ba ang Ama? At sino ang mga yaon? Yung mga ang hangarin lang ay pansanlibutan niya. Nagninilay po ba ang tao at nagtatantong totoo? Kung nagninilay po ay mararamdaman nyo. Ay eka, noon eka lahat ng sabi ni Apo talaga ekang nagaganap. Ngayon eka ay hindi na eka nagaganap ang sinabi sa akin. Bakit? Ang lahat ay may wakas hangganan sapagkat nagtiwala ka na lahat, oo, nagaganap sa iyo at naganap lahat sa una. Subalit yung pagtitiwala ng Ama sa iyo, hindi mo ginawang katapatan. Kaya katakataka ba? Yung susunod na sasabihin sa iyo, di na magaganap. Sapagkat nakikipaglokohan ka lang. At ang tingin mo sa nagsasalita sa iyo, kunching ng kunching, kunching ng kunching, wala yung Apo. Buhay ba ang Ama? Maliwanag na tinuran, anak, isiwalat mo ito sa kanila. Ihayag mo ito sa kanila. Iyulap mo ito, anak, at panahon na mabatid nila. Kung ikaw lamang ay di ka manggagamot, kung ikaw lamang ay di ka mangangaral, at kung ikaw lamang ay hindi ka luluwal at wala kang luluwalan sa dakong dambana. Subalit, ang nasa ng tao ay puro kasiyahan, puro pagpakabilis ng pagtanggap, subalit ayaw magbagong ganap. Buhay ba ang Ama? Sinasangkalanan ang kahinaan ng espiritu. Humina eka espiritu, mahina na eka espiritu. Ikaw ang walang naging lakas na espiritong tinanggap, kundi ang tinanggap mo'y laman at katawan. Buhay ba ang Ama? Amahan, pakatandaan po ninyo, maging ang mga ginagamit na nagpapalagay sa sarili ay malakas. Subalit lisya sa kalooban ng Amang ginagawa. Sa palagay lang niya yun na malakas ang espiritu niya. Subalit sa Ama, mahina siya. Kaya, hindi niya na mararamdaman sa katawan. Wala siyang mararamdaman kundi alingas-ngas na, pag-aalala, luha, galit, pagdaramdam, tanong, maraming question marks siya. At paputol niyo po ang daliri niyo, huwag si Apo Kunching, kundi totoo yan. Sige po, itaga niyo po sa bato, kundi totoo yan. Kaya nga sinasabi sa inyo ang totoo para mabatid niyo, sapagkat ang Ama'y makatotohanan, ang Diyos ay totoo. Bakit ka nakikipaglokong anak niya? Kung ikay nakadam at nakakilala, ba't di mo nakilalang banal ang kinilala mo? Ba't di mo natanggap na banal siya at hanggang ngayon niloloko mo pa? Kaya kataka-taka ba na dumata lang isang araw ay hindi ka napakinggan? At kaya lang nabubuhay ang isang tao dahil talagang mabubuhay ka pa. Hindi dahil mahal ka ng Ama, pinakikinggan ka niya. Lalo na kapag marami kang biyaya. Sabi mo, pinagpala ako, pinagpala ako. Hindi lahat ng pagpapala ay mula sa Amang dakila. Baka tandaan po ninyo yan. Kaya kapag ang tao ay malabis na, hindi na yan sa kanya. Kapag ang tao ay nasa katotohanan at katapatan at pag-aalalang baka siya'y nagkakasala, nasa totoo pa yan. Buhay ba ang Ama? Anak, ihayag mo ito sa kanila. Bubuksan ko ang labi mo, ituturan mo ito. Sapagkat kung ganang ikaw lamang di mo batid. Kaya may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? O sulong, tanungin ko kayo. Ang tao kasi, halimbawa, wala pong pinatatamaan at ito minisahe habang nasa dakong Manila. Anak, pag nilayan mo. May tao kang kapag pinakikinabangan niya yung kapwa niya. Lingkod man siya ng Ama. Dahil natatakot siyang baka pag sinabihan niya, ay magdamdam sa kanya at di na siya makinabang, di na siya bigyan. Kahit alam niyang mali, hindi niya itatama. Kanino siya nagkakasala? Sa akin, anak. Kaya,
nawawala ang kanyang ginagawang pawang kala niya'y tama, ngunit sa akin ay huwad ang aking pananaw sa kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya nga sinabing maliwanag, ako'y hindi mapapasuhol sa inyo at di nyo ako masusuhulan. Kaya ang tao, kailangan eka, sige malakas eka ako doon, isang tawag ko lang eka. Sasagutin tayo kasi eka, binigyan ko ng ganun yun eka. Kasi eka ay ginanon. Kaya po, itong dakong ito'y walang kabayaran. Sapagkat hindi maaaring sabihin mo, malakas eka tayo doon. Nagdala ka ng sugpo. Malakas eka tayo doon. Hindi man kinain ni Apo Kunching sugpo mo. Nagdala eka ako ng alimango. Malakas eka ako doon. Hindi man kinain ni Apo Kunching ang alimango mo. Lalong hindi ko kinain anak sapagkat ako hindi kumakain ng panglupang pagkain. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag sinabi ni Apo Kunching, unahin ko yung nakakahiya dahil binigyan ako ng alimango. Constancia, kung uunahin mo ang kalooban ng tao, di ako, iwanan kita. Buhay ba ang Ama? O alin ang pipiliin nyo? O kayo na lang umalis, di bali na. Pero ang Ama ko, kasama ko. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pakatandaan ninyo, pakainin nyo man ang 10 baka si Apo Kunching, hindi niya mauubos yan. Subalit, pakainin mo 10 salita na nakapagbibigay sigla, mas mainam na lulusog ang katawan niya. Buhay ba ang Ama? Nawa, ganyan din ang isip at damdamin nyo. Nawa, ganyan din ang mga kalooban ninyo upang makita nyo ang kaugat-ugatan ng lalim kung paano tutubo ang mabuting puno. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Kaya't hindi mo maaring, nagbibigay naman ako. Pwede na akong umalis. Sa'yo na ang binibigay mo. Sapagkat di ko kailangan ito anak ko, ang kailangan ko'y puso't isipan mo. Buhay ba ang Ama? Kung lahat ng lingkod ay masusuhulan, walang totoo. Subalit pakatandaan nyo, ang lingkod na di nasusuhulan, di gugutumin ang tiyan. Kahit ano pang sabihin at ibintang ng kapwa niya, ang kanyang pinaglilingkuran pa rin ang mag-aangat sa kanya. Kaya kayo ba ay nais niyong wag magutom ang tiyan? Magpakatuturing kayo. Tao, kailanman ang tabing ay hindi maring hindi hawiin. Subalit, ang buhay mo, isa lang, wag mong pahawi ng dahil sa iyong mali. Kaya't patuloy kang gumawa ng tumpak sa Amang dakila. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Alalaumbaga, kung ang isang lingkod na nagpapakatotoo, susuhulan mo tao, kahabag-habag ka naman. Subalit kung di nga totoo ang lingkod at sinuhulan mo, kayong dalawa sa impyerno. Buhay ba ang Ama? Tao, anong silbi ng pakikipagtotoo ko kung walang katotohanan na dapat niyong mabatid o matutunan? At kung di na totoo si Constancia, hindi niyo na maari pang sabihin mahina ang espiritu niya. Ako na mismo ang wala sa kanya. Kaya tao, patawarin kita sa hindi mo totoong pagnanasa. Subalit, hanggang kailan ang pagkukunwari? Sapagkat kilalang lahat ng anak sa lupang ito, walang hindi nakikilala. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ang ibang gawain, puro pag-iinggan niya at pag-aakit na magandang salita para ang kapwa'y mabighani ang puso. Ang sasambitin ko sa inyo, makagalit makatuwa, kung makapagbabago sa inyong diwa at makaliligtas ng kaluluwa nyo, tutup din gagawin ko. Sapagkat hindi ako sa marami, kundi sa totoo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan.
Kaya mapapalad ang nakikipagtotoo. Sasabihin mo, kaya ka umuwi dahil gusto mong maglingkod. Batid ko rin ang katotohanang hindi sa paglilingkod ang inuwian ng tao. Kaya kailanman ay hindi madadaya ang aking espiritu. Kaya't sinong nasasakitan, sinong nahihirapan ng taong nanlilinlang sa aking katotohanan. Kaya't gaano man kabait at bagbait-baitan ng tao, may datal ding takda na di makikita ang pawang totoo. Kundi kung ano ang ginawa, siya pa ring ganti dito sa lupa. Maging sa Ama na nakatala ang lahat ng ginawa. Ho tao, kailan nyo mawawawa ng sinasambit ko? At kailan nyo ganang matatanggap nga ang katotohanan? Na pumarito sa ibabaw ng mundo ang espiritu ko, hindi para makipag-anyaya sa kung anong yaman nyo sa mundo, kundi para anyayahan ko kayo ng kaligtasan ng kaluluwa nyo at busugin kung totoo ang espiritu nyo'y palakasin ko. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Ay, salamat po. Nakalaya na ako. Kanina po habang sabi ko, Panginoon, masarap pong mahirap ang maglingkod. Masarap dahil ang sarap sa katawan. Mahirap dahil yung mga taong di makaunawa. Subalit alam niyo po, pinatibay naman po ang aking damdamin at kaisipan ng Panginoon bago niya ako hinarap sa inyo kung ako po ay magbibilang tao, hindi na ako haharap sa inyo Kung ang bilang damdamin kong tao, anong oras po ba kami natulog? 2:00. Anong oras kami nagising? Wala pang 6:00. O ilang oras ang tulog? At nakinig ako ng mensahe, naidlip muli. Wala na. Pero masarap pa rin, ano? Sige po, subukan ninyo. Subukan lang po ninyo. Ipagpalit nyo ang Diyos sa lahat ng gusto nyo. Tingnan po ninyo. Kapag nasumpungan nyo na po siya, napakasarap po na unahin siya. Ay, bahala na nga kayo. Kahirap mag-ulat. Basta, makinig kayo ang habag ng Diyos mula kay Isayas. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas, kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayo at lumapit. Sundin nyo ang aking utos at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Mga tao, yan ang totoo. Walang pagmumula ng tunay na kasiyahan at masarap na pagkain, kundi ang Diyos na bumigay at nagbigay ng buhay mo. Sa pamamagitan ng Kanyang salita, ng Kanyang Espiritu na sa iyo'y tatanggapin. Kaya lang, kung hindi pa nga kayo handa para sumuko, marami pa kayong alinlangan at tanong. Kaya, kamukat-mukat mo sa karamihan mong pagtatanong at pag-aalinlangan, baka bukas, hindi mo na siya nakilala. Buhay ba ang Ama?
Minamahal, dapat po maging matalino kayo. Yan ang tunay na matalino. Yung inuuna niyang ipundasyon ng kanyang kaluluwa. Sapagkat pwede mo namang naipundasyon ng kaluluwa mo at pwede ka rin maging masaya dito sa lupa eh. Kasarap kaya ng kahit hindi ka ba, ewan ko po sa inyo. Walang lihim na di mabubunyag. Idugtong paniya. Unawain niyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat ko sa inyo at higit pa roon. Mali po ba ang salita ng Diyos? Apo Kunching, pinipili mo lang yata ang sinasabi mo. Oh, pinipili. Alam mo na ba yun nung hindi mo narinig? Ha? Kung alam mo na, katalino mo kaya. Ako hindi ko pa alam yun eh. Mamaya ako palang pakikinggan para matutunan ko. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Paano mo napapatutuhanan ng Diyos mo ay buhay? Ang sinasamba mo at pinaglilingkuran ay buhay. Kaya nga sinimulan ka sa payak eh. Kumbaga sa tinapay, sinimulan ka sa kaputol. Tiningnan niya kung mabubusog ka na sa kaputol. Nakita ka. Kahit gutom, hindi ka nagrireklamo. Kaya tinitiis mo yung gutom dahil alam mo siya nagbigay nun eh. Nung makita niyang mapagtiis ka pala, nagtitimpi ka dahil natatakot ka sa kanya at nahihiya ka, gutom lang ng tiyan, di mo matiis. Nakita niya, ang anak kong ito, talagang kahit nagugutom pa hindi siya sakim na, bigyan mo pa nga ako. Kaya lang kung minsan ang tao, 10 tinapay na binigay. Gusto 20 pa. Bundat na, nagkakandaso ka na. Mga mahal, ano ibig itura ng Ama? Ano ibig itura ng Ama? Sapagkat sa tao, sa isip at damdaming tao, gusto niya umaapaw. Na para lang naman tubig na giripo yan, tulo ng tulo, tapon ng tapon. Wala namang nakikinabang. Buhay ba ang Ama? Mga mahal. Apo Kunching, ano po ba ibig sabihin nun? Tsaka nyo na alamin. Kung hindi nyo pa alam. Subalit kung alam nyo na, masyan kayo. Ano po ibig sabihin nun? May taong lahat ng gusto niya. Come kami. At sinasabi niya, O Diyos ko, kaawaan mo ako. Anak, puro kakaawaan. Talagang awang-awa ako sa iyo. Kailan ka kaya makukontento sa buhay mo? Buhay ba ang Ama? Hindi ako naaawa sa iyo dahil wala kang kasiyahan. Kinaawaan kita. Nag-aapoy na yung naghihintay na impyerno sa iyo. Buhay ba ang Ama? Ang mahal, katotohanan ng aking tinuturan. Tao, magnilay kayo. Kumusta ka na anak? Medyo maganda-ganda na. Ba't ba naman hindi mo inaalalang baka ka mapaupo? Bulag yung dinaanan mo, walang mata. Buhay ba ang Ama? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alam niyo po, pag mahina-hina ka talaga, bata lang na ito, kadalas akong inisin yan. Sabi nga hindi mo alam yung pagtatampuhan mo. Ano? Napakabuti po ng Panginoon, sa tao yon. Sino ka? Di magtampo ka sa akin, para ka nagtampo sa bigas. Sabi agad,
Dahil alam niya, sa kanya kumukuha, sa kanya umaasa. Ganyan naman ang tao eh. Ang pinangangahas niya yung kanya. Subalit ang hindi niya alam, dahil matarik siyang magsalita, aba, sumasobra ka na anak, baka hindi mo alam, kinakalos ko na yan, tanggalin ko na lahat yan. Buhay ba ang ama? Mahal, kaya po ang labis ay hindi maganda. Ang kulang ay di rin maganda. Ang maganda, yung pantay. Buhay ba ang ama? Kaya sa inyo pong lahat, nainip po ba kayo? Naku, parang hindi po totoo yan sapagkat kanina nakikita ko meron ng tagal naman eka. Mga mahal, kung susuriin po ninyo, ang tao walang alam sa inyo. Kung susuriin po ninyo, ang tao hindi kayo nakikita kapag wala kayo sa tabi niya. Kapag wala kayo sa harap niya, kapag wala kayo sa malapit sa kanya. Kung paano lang naaabot ng mata ninyo, yun lang ang nakikita niya. Subalit ang ama, kahit magtago ka sa ilalim ng dagat, makikita ka niya. Buhay ba ang ama? Oh, kaya nga si Jonas, nung nakatago sa ilalim ng dagat, nasa loob ng dambuhalang isda, nakita niya na naghingi siya ng tawad sa kanyang ginawa na pagtatago sa kanya. Kala mo anak, makapagtatago ka sa akin? Kailangan mo rin pala ako, sabi ng ama. O, hede yun. Binulusok sa ibabaw ng dagat. Iniluwa ng dambuhalang isda. Buhay ba ang ama? Ano po ibig sabihin nun? Bakit nga ba ang tao ay napakaraming dahilan, napakaraming katwiran, nakakaawa naman ang sarili ko, puro ako na lang, nag-iisa ako, wala akong karamay, hindi ako nararamayan. Lingkod ka ba ng ganong ugali mo? Alam mong may ama ka, alam mong may Kristo ka, karamay mo siya. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, katotohanan ng aking tinuturan, kaya kayong mga lingkod, huwag niyong sasabihin wala kayong sandigan. Wala kayong karamay, walang umaasa sa... Puro ako na lang kasi wala akong maasa. Puro ako na lang kasi wala... ba't naglingkod ka pa? Wala ka palang kasamang ama't Kristo. Wala ka rin kasamang Birheng Mariang tinatawagan mo pa. Aba, sa Paul kayo riyan. Buhay ba ang ama? Mga minamahal! Apo Kunching, naririnig mo ba yung pinag-uusapan namin? Si Kunching hindi. Subalit sa third floor man kayo, naroon ang ulo, nasa baba ang paa! Buhay ba ang ama? Mga minamahal, pakatanda ninyo. Ang bawat araw, magtago man ang lihim ang tao at magsitsitan man, maririnig pa rin. Buhay ba ang ama? Katotohanan ang sakit tinuturan kay Kunching. Wala siyang alam. Subalit may pinababati din ako sa kanya. Ha! Buhay ba ang ama? Ngunit hindi ibig sabihin pinabatid para siya ay magchismis ding tulad ng chismoso, kundi para, anak, aralan mo sila. Anak, ituwid mo sila. Anak, iulat mo ito, sapagkat ikaw ang inuna ko sa kanila. Buhay ba ang ama? Mga tao, buhay ba kayo? Huminga nga kayo, hinga! Kung humihinga pa kayo, may pandama kayo. Kung wala kayong pandama, patay kayo. Kaya kapag patay ang pananampalataya nyo, wala kayong maunawaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang ama? Tagal na yan. Oh, para ka naman laging iiyak. Sama yan. Buhay ba
ang Diyos. Sabi ko sa anak mo, asa nga ako si nanay mo? Paroon po, talaga yung nanay mo na yan. Di pa kami hinintay. Buhay ba ang Ama? Ang minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, magpakailan pa man, o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa inyong ginagawa. Pagtantuin ang bawat salita, upang kayo'y magliwanag. Alalaong baga, magtanto ka, ano baga ang nasa ko sa iyo? Bilang anak na minamahal ko, kaya nga't naririto ako. Bilang sa inyo'y espiritu, upang sa inyo'y magpatotoo. Sa ibabaw nitong mundo, marami nga sa inyong tukso. Subalit kung ang liwanag ay sa inyo nananahan, hahawiin ipaparang, mananaig ang kaliwanagan. Kaya tao, magnilay ka, magbulay ng tuwiran. Bawat araw ng iyong buhay, kasiyahay iyong kamtan. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, hindi lamang sa kagandahan ng panlabas na kaanyuan. Doon mo masisilayan kagandahan ng kalooban, kundi sa malinis na taglay na pakikitungo kanino man. Taong aking minamahal, magtanto ng tuwiran, hanapin mong katotohanan, makakalaya ka sa kadiliman. Tandaan po ninyo, kapag mahabagin ka pa sa sarili mo, hindi ka pa totoo. Kapag nagpalagay ka pa sa sarili mo, lagi kang naaawa, lagi kang kawawa, lagi kang walang kakampi, lagi kang hindi kinakampihan, lagi kang walang... alam mo naman ang Diyos mo, kakampi mo. Alam mo naman ang Diyos mo, sangdigan mo. Ano kung hindi ka kabati at kabati, basta ang kabati kay Ama mo't Kristo. Buhay ba ang Ama? Alam mo namang ang timbangan sa lupa ay hindi totoo. Bakit hindi sa totoong timbangan ka magtiwala? Alam mo namang lahat ng tao ay maaaring magtalusira. Bakit di mo pagtiwalaan ang Ama mong dakila? Sa salita'y walang pagkabula, at sa salita'y hindi nagpapahama. Kaya sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ba ang tanging gusto ng Panginoon? Ha? Ano? Ilang taong ka na? 48. How? How long? Oh, happy birthday. Yan ang regalo ko sa iyo. Oh, success! Wow! Kaya magiging success, anak. Ay, bahala na nga kayo. Anong tanggapin ninyo?
Buhay nga po ba ang Diyos? Alam niyo po, anak, sabi po ng Espiritu, silayan mo ang mundo. Kahit saan ka magtungo, ibang bansa man ito, magdaraan ka sa himpapawid kung kinakailangan bago ka makarating sa dakong yaon. Daraanan mo'y karagatan, kung ang tutunguhan mo'y marapat na sa dagat ka maglakbay. Daraanan mo'y kapatagan, kung maaabot na sa patag lamang ikaw at daraan sa sakyan mong taglay na sinasakyan. Subalit saan ka man anak magtungo, pare-parehas lang lugar yan. Ibabaw pa rin ang lupa, sanlibutan ang tawag dyan. Ano na iba? Wala anak, gusali, tao, pare-parehas kahit sanda ko. Pinagsama-sama ko sa Pilipinas, may puti, may maitim, may pingkit, may ata, ita pala. Ganon din eka sa ibang bansa. Ano ang naiba? Wala anak. Ano nga ang maiiba? Maitim, maputi, matangkad, pandak, mataba, payat, pare-parehas ang kasasapitan. Pagdatal ng takda, kamatayan. Nagmula sa alabok ang babalikan. Ano na iba anak? Wala, kaya dapat ang tao ang maiba. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Last medical po. Wow. Fit to go. Hindi fit to work, fit to go. Okay. Yes. Sa inyo na yan. Bigay mo kay Floyd. Bigay mo kay Floyd. Ilang buwan na lang bago mag-anniversary? Po? Ilan na lang?
After 1 month, kailan po ang anniversary? Ay, alam nila. O, sige. Ano na po petsa ngayon? August 8. August 8. Naku, pag hiniling nyo naman, hanggang August katapusan, at September hanggang katapusan pa, at October hanggang 27, dami nyo naman kahilingan. Buhay ba ang Diyos? Oh, sige. Yumuko nga po kayo. Linisin nyo muna ang isip at damdamin nyo nang makadama at makaramdam kayo. O Diyos, Ama kong makapangyarihan, taglay mo ang lahat ng bagay. Ang bawat pagnanasa mo'y walang kamalian. Tuwirang kagalakan ang sayo'y alay. Kung pinagpatnubayan mo ang mga anak mo sa unang panahon, pinapatnubayan mo rin ngayon at sa mga ibang panahon pa at daratal na panahon. Kung may pinagpala kang mga anak mo noon at naparusahan, ngayon din ang pag-uukol mo'y gayon. Kung noon naglayon kang bumuti ang mga anak mo at lubos kang makilala at matanggap, ang pinag-uukulan din ng iyong espiritu'y gayon. Kaya, Ama, pinapupurihan kitang walang maliw, pinasasalamatan kitang walang katapusan sa walang tugot mong paghahandog, pag-aalay sa iyong mga anak na binabahal. Sa pamamagitan ng iyong espiritong binahagi sa sanlibutan, tuwiran kong sa iyo'y kahilingan. Sila'y iyong buksan, makadama ng tuwiran, makaunawa ng lubusan, matanto nilang ika'y nahihirapan at nagdaramdam din naman. Kung sa tuwin ay nasisilayan mo'y taglay ay kasalanan ng iyong mga anak na minamahal. At ito ang dahilan kung bakit iyong pinagkatiwala at ibinaba ang iyong espiritu sa lupa upang ang iyong mga anak ay turuan, tanglawan at ganap sa iyo ay makakilala. Naririto silang mga tinipon mo sa dako kung saan ay ninasa mong babaan. Sa tuwin ay handugan ng patutong ika'y buhay. Paglingap mo'y walang katapusan. Pagmamahal mo'y walang kamatayan. Ang mahigpit nilang kahilingan sa may katapatan, matanggap na lubusan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Puspusin mo sila ng iyong espiritu, pangunaway buksan, maging lubos sa iyo habang sila'y nabubuhay. Patuloy mong huwag pagsawaan at huwag kaligtaan. Yamang itinulad mo sila sa anak mong kabugtong-bugtungang binahagi sa lupa, sapagkat tanda ng pagmamahal na pinabatid mong lubusan. O aking Ama, kahabagan mo sila. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kung papaano ang pinagawang templo ni Solomon ay pinuspos mo ng iyong espiritu. Maliit mang damba ng naturingang iyong binababaan, puspusin mong lubos
sa iyong pagkatotoo. Nekarameneyahanam. Nekarameneyahanam. At ang bawat isa'y makinabang Ama ko. Buhay po ba ang Diyos? May bukas pa. Alam niyo po, parte-parte yan, ano? Parte-parte. Kapag alam ko po na kayong lahat ay nagmimithi na madaitihan, subalit ang sabi nga, kung ang naramdaman po ninyo ay tuwirang sa puso'y nakagalak, para na rin po kayong nabendisyonan. Sapagkat yung mga choir po ay may tutunguhan, mag-aalay ng panalangin, at ako naman po ay may dadalawing sa hospital. Ano po? Ganyan po, kailangan parti-partisyon ng pagtupad Ano po? Subalit alam nyo po, mapapalad kayong naririto kung tinatanggap nyong mapalad kayo, kung nakatanggap kayo, kung nakadama kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, dapat magalak kayo sa tuwina. Kumusta na anak? Nawa pag magaling ka na makapag-chaplet ka pa rin, ano? Oh, maganda ang ngiti nyo. Oh, kayo pa ninyo tumayo. Mahal. May bukas pa po. Purihin mo.